Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pilipinas planong mag-upgrade ng mga base sa isla ng Dito at Nanshan upang palakasin ang militar. Sa layuning kontrahin ang lumalaking kahambugan ng China sa South China Sea, inihayag ng Pilipinas ang plano na mag-upgrade ng mga base at palakasin ang militar sa nang-aagaw na rehiyon. Ang hakbang na ito ay nagaganap habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ang mga kamakailang pangyayari ay naglalarawan ng masalimuot na sitwasyon sa mahalagang bahagi ng karagatan. Pagsasaayos ng mga base militar. Ipinakita ni General Romeo Brawner, ang Chief ng Armed Forces, na nais ng Pilipinas na paunlarin ang kanilang mga base sa Siyam na bahura at isla sa Spratly Islands, na matatagpuan sa pinagagawang karagatan. Ang focus ay sa pagpapaunlad ng mga isla at iba pang bahagi na pag-aari ng Pilipinas, na may partikular na mga pagpapabuti para sa mga isla ng Dito at Nanshan. Ang mga pagpapabuti sa pasilidad sa mga islang ito ay kinabibilangan ng paglalagay ng desalinasyon machine at kagamitan sa komunikasyon. Binigyang diin ni General Brawner na layunin ay gawing mas maayos at makanais-nais ang kondisyon para sa mga sundalo na nakatalaga sa mga base na ito dahil sa kanilang kasalukuyang masamang kalagayan ng pamumuhay. Programang modernisasyon ng hukbong militar. Bilang bahagi ng mas malawakang programa ng modernisasyon na nagsimula ng mahigit isang dekada na ang nakalilipas, plano rin ng Pilipinas na magkaroon ng karagdagang mga barko, eroplano at radar. Ang layunin ay palakasin ang kapasidad ng bansa sa karagatan at patatagin ang kanyang posisyon sa harap ng mga regional na hamon. Pagiging mapanakop ng China. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, isang posisyon na hindi sumasang-ayon sa isang pagsusuri ng pandaigdigang tribunal na nagtatakda ng legal na batayan. Ang kamakailang military drills na isinagawa ng China sa South China Sea ay nagdagdag sa tensyon sa rehiyon, nakaakibat ng mga pagsasanay ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Maaalala, naganap ang serye ng mga pagtatagpo sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas sa mga islang may alitan, kabilang na ang isang banggaan at ang paggamit ng water cannon ng mga barkong Chino laban sa mga bangka ng Pilipinas. Ang mga insidenteng ito ay nagdudulot ng pangangamba at nagtulak sa Pilipinas na kumuha ng hakbang upang palakasin ang kanilang posisyon sa mga kontestadong tubig. Pag-unlad ng infrastructure. Bukod sa mga pagpapahusay sa aspeto militar, itinalaga ng Kongreso ng Pilipinas ang pondo para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa disputadong rehiyon. Inilaan ng 800 milyon pesos para sa pagtatayo ng pasilidad ng pantalan sa Nanshan, na magbibigay ng proteksyon para sa iba't ibang uri ng bangka, kabilang ang mga ginagamit sa pangingisda. Mayroon ding 1.5 bilyon pesos na inilaan para sa pagpapalawak ng airstrip sa Dito. Gabay ng Pangulo at pagbabago ng estratehiya. Itinuro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na repasuhin ang kanilang mga taktika sa pakikitungo sa mga panganib mula sa loob at labas ng bansa. Sa unang command conference para sa taong ito, ipinalabas ni Pangulong Marcos ang mga estratehiya sa pagtugon sa iba't ibang uri ng panganib, kabilang ang mga grupong terorista ng komunista, lokal na grupo ng terorista, mga hamon sa West Philippine Sea, WPS, at mga kalamidad. Iniendorso ni General Brawner ang gabay ng Pangulo at ipinangako na tiyakin na ang mga plano at programa ng AFP ay nakaalin sa mga direktiba ng Commander-in-Chief. Ang pagsasaayos ng mga pamamaraan, kabilang ang whole-of-nation approach, at ang pakikiisa ng mamamayan, ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang kalayaan at interes sa harap ng mga regional na hamon. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.